Chapter 31. Ako'y nakipagtipan sa aking mga mata. Paano nga akong titingin sa isang dalaga? Sapagkat ano ang bahagi sa ganang akin sa Diyos mula sa itaas, at ang mana sa makapangyarihan sa lahat mula sa kaitaasan. Hindi ba kasakunaan sa liko at kasawi ang palad sa mga manggagawa ng kasamaan? Hindi ba niya nakikita ang aking mga lakad at binibilang ang lahat ng aking mga hakbang? Kung ako'y lumakad na walang kabuluhan at ang aking paa ay nagmamadali sa pagdaraya, timbangin ako sa matuwid na timbangan upang mabatid ng Diyos ang aking pagtatapat. Kung ang aking hakbang ay lumiko sa daan at ang aking puso ay lumakad ayon sa aking mga mata, at kung anumang dungis ay kumapit sa aking mga kamay, kung gayoy papaghasikin mo ako at bayaang kanin ng iba, oo, bunutin ang bunga ng aking bukid. Kung ang aking puso ay napadaya sa babae at ako'y bumakay sa pintuan ng aking kapwa, kung magkagayoy, iba ang ipaggiling ng aking asawa at iba ang yumuko sa kanya, sapagkat iya'y isang mabigat na sala, oo, isang kasamaan na parurusahan ng mga hukom, sapagkat isang apoy na namumugnaw hanggang sa pagkapahamak at bubunutin ang lahat ng aking bunga. Kung hinamak ko ang katwiran ng aking aliping lalaki o aliping babae, nang sila'y makipagtalo sa akin, ano nga ang aking gagawin pagka bumabangon ang Diyos? At pagka kanyang dinadalaw, anong isasagot ko sa kanya? Hindi ba siyang lumalang sa akin sa bahay bata ang lumalang sa kanya? At hindi ba iisa ang humugi sa atin sa bahay bata? Kung pinagkaitan ko ang dukha sa kanilang nasa, o pinangalumata ko ang mga mata ng babaeng bao, o kumain akong mag-isa ng aking subo, at ang ulila ay hindi kumain yaon. Hindi, mula sa aking kabataan ay lumaki siyang kasama ko, na gaya ng may isang ama, at aking pinatnubayan siya mula sa bahay bata ng aking ina. Kung ako'y nakakita ng sino mang nangangailangan ng kasuotan o ng mapagkailangan ng walang kumot, kung hindi ako pinagpala ng kanyang mga balakang, at kung siya'y hindi nainitan ng balahibo ng aking mga tupa, kung binuhat ko ang aking kamay laban sa ulila, sapagkat nakita ko ang tulong sa akin sa pintuang bayan. Kung nagkagayoy, malaglag ang aking balikat sa abot agawin, at ang aking kamay ay mabali sa buto, sapagkat ang kasakunaang mula sa Diyos ay kakilabutan sa akin, at dahil sa kanyang karilagan ay wala akong magawa. Kung aking pinapaging ginto ang aking pag-asa, at sinabi ko sa dalisay na ginto, ikaw ay aking tiwala. Kung ako'y nagalak sapagkat ang aking kayamanan ay malaki, at sapagkat ang aking kamay ay nagtamo ng marami. Kung ako'y tumingin sa araw pagka sumisikat, o sa buwan na lumalakad sa kakinangan, at ang aking puso ay napadayang lihim, at hinagka ng aking bibig ang aking kamay, ito may isang kasamaang marapat parusahan ng mga hukom, sapagkat itinakwil ko ang Diyos na nasa itaas. Kung ako'y nagalak sa kasakunaan yaong nagtatanim ng loob sa akin, o nagmagtaas ako nang datnan siya ng kasamaan, oo, hindi ko tiniis ang aking bibig sa kasalanan sa paghingi ng kanyang buhay na may sumpa. Kung ang mga tao sa aking tolda ay hindi nagsabi, sinong makasusumpong ng isa na hindi nabusog sa kanyang pagkain? Ang taga-ibang lupa ay hindi tumigil sa lansangan, kundi aking ibinukas ang aking mga pinto sa manglalakbay. Kung aking tinakpan na gaya ni Adan ang aking mga pagsalangsang, sa pagkukubli ng aking kasamaan
sa aking sinapupunan, sapagkat aking kinatakutan ang lubhang karamihan at pinangilabot ako ng paghamak ng mga angkan, na ano pat ako'y tumahimik at hindi lumabas sa pintuan? O mano nawang may duminig sa akin, narito ang aking tala, sagutin ako ng makapangyarihan sa lahat. At mano nawang magkaroon ako ng sumbong na isinulat ng aking kaaway. Tunay na aking papasanin ito sa aking balikat, aking itatali sa akin na gaya ng isang putong. Aking ipahahayag sa kanya ang bilang ng aking mga hakbang, gaya ng isang pangulo na lalapitan ko siya. Kung ang aking lupa ay humiyaw laban sa akin, at ang mga bungkal niyaon ay umiyak na magkakasama. Kung kumain ako ng bunga niyaon na walang bayad, o ipinahamak ko ang buhay ng mga may-ari niyaon, tubuan ng dawag sa halip ng trigo, at ng mga masamang damo sa halip ng sebada, at mga salita ni Job, ang mga salita ni Job ay natapos. Chapter 32. Sa gayoy, ang tatlong lalaking ito ay nagsitigil ng pagsagot kay Job, sapagkat siyang matuwid sa kanyang sariling paningin. Nang magkagayoy, nag-alab ang puot ni Eliu, na anak ni Barakel, na Busita, na ang kaniram. Laban kay Job ay nag-alab ang kanyang puot, sapagkat siya'y nagpapanggap na ganap kaysa Diyos. Laban din naman sa kanyang tatlong kaibigan ay nag-alab ang kanyang puot, sapagkat sila'y hindi nakasumpong ng sagot, at gayon man ay nahatulan si Job. Si Eliu nga ay naghintay upang magsalita kay Job, sapagkat sila'y matanda kaysa kanya. At nang makita ni Eliu na walang kasagutan sa bibig ng tatlong lalaking ito, ay nag-alab ang kanyang puot. At si Eliu na anak ni Barakel na Busita ay sumagot at nagsabi, "Ako'y bata at kayo'y totoong matatanda, kaya't ako'y nagpakapigil at hindi ako nangahas magpatalastas sa inyo ng aking haka. Aking sinabi, ang mga kaarawan ang mga nagsasalita at ang karamihan ng mga taon ay mga tuturo ng karunungan. Ngunit may espiritu sa tao, at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa kanila ng unawa. Hindi ang dakila ang siyang pantas, ni ang matandaman ang siyang nakakaunawa ng kahatulan. Kaya't aking sinabi, dinggin niyo ako. Akin namang ipakikilala ang aking haka. Narito, aking hinintay ang inyong mga salita. Aking dininig ang inyong mga pangangatwiran. Samantalang kayo'y naghahagilap ng masasabi. Oo, aking inulinig kayo, at narito, walang isang makahikayat kay Job, o sa inyo may makasagot sa kanyang mga salita. Magbawa nga kayo, baka kayo'y magsabi, kami ay nakasumpong ng karunungan. Madadaig ng Diyos siya, hindi ng tao, sapagkat hindi itinukoy ang kanyang mga salita sa akin, ni hindi ko sasagutin siya ng inyong mga pananalita. Sila'y nangalito, sila'y hindi na nagsisagot pa, sila'y walang salitang masabi. At ako ba'y maghihintay, sapagkat sila'y hindi na nagsasalita, sapagkat sila'y nangakatigil, at hindi na nagsisisagot. Ako na may sasagot ng ganang akin namang ipakikilala ang aking haka. Sapagkat ako'y puspos ng mga salita, ang diwa na sumasaloob ko ay pumipigil sa akin. Narito, ang aking dibdib ay parang alak na walang pahingahan, parang mga bagong sisidlang balat na handa sa pagkahapak. Ako'y magsasalita upang ako'y maginhawahan. Aking ibubuka ang aking mga labi at sasagot ako. Huwag itulot sa akin na pakundanganan ko, isinasamo ko sa inyo ang pagkatao ni numan.
ni gumamit man sa kanino man ng mga pakunwaring papuring salita, sapagkat hindi ako marunong sumambit ng mga pakunwaring papuring salita, na kung dili ay madaling papanawin ako ng may lalang sa akin. Chapter 33. Gayunman, Job, isinasamo ko sa iyo na dinggin mo ang aking pananalita at pakinggan mo ang lahat ng aking mga salita. Narito, ngayon ay aking ibinuka ang aking bibig, nagsalita ang aking dila sa aking bibig. Sasaysayin ng aking mga salita ang katwiran ng aking puso, at ang nalalaman ng aking mga labi ay sasalitaing may pagtatapat. Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos, at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Kung ikaw ay makasasagot, ay sumagot ka sa akin. Ayusin mo ang iyong mga salita sa harap ko. Tumayo ka. Narito, ako'y sa Diyos na gaya mo. Ako may nilalang mula rin sa putik. Narito, hindi ka tatakutin ng aking kakilabutan, ni ang aking kalakhan man ay magiging mabigat sa iyo. Tunay na ikaw ay nagsalita sa aking pakinig, at aking narinig ang tinig ng iyong mga salita na nagsasabi, ako'y malinis na walang pagsalangsang, ako'y walang sala, ni may kasamaan man sa akin. Narito, siya'y nakasumpong ng kadahilanan laban sa akin. Ibinilang niya ako na pinakakaaway. Inilagay niya ang aking mga paa sa mga pangawan. Kanyang pinupuna ang lahat ng aking landas. Narito, ako'y sasagot sa iyo. Dito'y hindi ka ganap, sapagkat ang Diyos ay dakila kaysa tao. Bakit ka nakikilaban sa Kanya? Sapagkat hindi siya nagbibigay alam ng anuman sa kanyang mga usap. Sapagkat ang Diyos ay minsang nagsasalita, oo, makalawa, bagaman hindi pinakikinggan ng tao. Sa isang panaginip, sa isang pangitain sa gabi, pagka ang mahimbing na pagkakatulog ay nahuhulog sa mga tao, sa mga pagkakatulog sa higaan. Kung magkagayoy, ibinubukas niya ang mga pakinig ng mga tao at itinatatak ang kanilang turo, upang ihiwalay ang tao sa kanyang panukala at ikubli ang kapalaluan sa tao. Kanyang pinipigil ang kanyang kaluluwa sa pagbulusok sa hukay, at ang kanyang buhay sa pagkamatay sa pamamagitan ng tabak. Siya na may pinarurusahan ng sakit sa kanyang higaan, at ng palaging antak sa kanyang mga buto, na ano pamat kinayayamutan ng kanyang buhay ang tinapay, at ang kanyang kaluluwa ang pagkaing pinakamasarap. Ang kanyang laman ay natutunaw na hindi makita, at ang kanyang mga buto na hindi nakita ay nangalilitaw. Oo, ang kanyang kaluluwa ay nalalapit sa hukay, at ang kanyang buhay sa mga mangwawasak. Kung duroong kasama niya ang isang anghel, isang tagapagpaaninaw, na isa sa gitna ng 1,000, upang ipakilala sa tao kung ano ang matuwid sa kanya. Kung magkagayoy, binibiyayaan niya siya at nagsasabi, iligtas mo siya sa pagbaba sa hukay, ako'y nakasumpong ng katubusan. Ang kanyang laman ay magiging sariwa kaysa laman ng isang bata. Siya'y bumabalik sa mga kaarawan ng kanyang kabataan. Siya'y dumadalangin sa Diyos, at nililingap niya siya na ano pamat kaniyang nakikita ang kanyang mukha na may kagalakan, at kanyang isinasa tao ang kanyang katwiran. Siya'y umaawit sa harap ng mga tao at nagsasabi, ako'y nagkasala at sumira ng matuwid, at hindi ko napakinabangan. Kanyang tinubos ang aking kaluluwa sa pagyaos sa hukay, at ang aking buhay ay makakita ng liwanag. Narito ang lahat ng mga bagay na ito ay gawa ng Diyos. Makalawa, oo, makaitlo sa tao, upang ibalik ang kanyang kaluluwa mula sa hukay, upang siya'y maliwanagan ng liwanag ng buhay.
Pansinin mong mabuti, O Job. Dinggin mo ako. Tumahimik ka, at ako'y magsasalita. Kung ikaw ay may anumang bagay na sasabihin, sagutin mo ako. Ikaw ay magsalita, sapagkat ibig kong ariin kang ganap. Kung hindi, dinggin mo ako. Tumahimik ka, at tuturuan kita ng karunungan. Chapter 34. Bukod dito'y sumagot si Elihu at nagsabi, dinggin nyo ang aking mga salita, kayong mga pantas, at pakinggan nyo ako, niyaong may kaalaman. Sapagkat ang pakinig ay tumitikim ng mga salita, gaya ng alangala na lumalasa ng pagkain. Ating piliin sa ganang atin ang matuwid, ating alamin sa gitna natin kung ano ang mabuti. Sapagkat sinabi ni Job, ako'y matuwid, at inalis ng Diyos ang aking katwiran. Gayon may akong may matuwid ay nabilang akong sinungaling, at ang aking sugat ay walang kagamutan, bagaman ako'y walang pagsalangsang. Sinong tao ang gaya ni Job na umiinom ng pagkaduwahagi na tila tubig, na yumayaon na kasama ng mga manggagawa ng kasamaan, at lumalakad na kasama ng mga masamang tao? Sapagkat kanyang sinabi, walang napapakinabang ang tao na siya'y makapagpalugod sa Diyos. Kaya't dinggin niyo ako, niyaong mga lalaking may unawa, malayo nawa sa Diyos na siya'y gumawa ng masama, at sa makapangyarihan sa lahat na siya'y magkamit ng kasamaan, sapagkat ang gawa ng tao ay tutuusin niya sa kanya, at ipatatagpo sa bawat tao ang ayon sa kanyang mga lakad. Oo, sa katotohanan, ang Diyos ay hindi gagawa ng kasamaan, ni ang makapangyarihan sa lahat ay sisira ng kahatulan. Sinong nagbigay sa kanya ng bilin sa lupa? O sinong nag-ayos ng buong sanglibutan? Kung kanyang ilagak ang kanyang puso sa tao, kung kanyang pisanin sa kanyang sarili ang kanyang espiritu at ang kanyang hininga, tanang laman ay mamamatay na magkakasama, at ang tao ay mababalik uli sa alabok. Kung ngayon ay mayroon kang unawa, ay dinggin mo ito. Dinggin mo ang tinig ng aking mga salita. Mamamahala ba ang nagtatanim sa katwiran? At iyo bang parurusahan siyang ganap at may kaya? Siya na nagsabi sa isang hari, ikaw ay hamak, o sa mga mahal na tao, kayo'y masasama, na hindi gumagalang sa mga pagkatao ng mga pangulo, ni nagpakundangan man sa mayaman ng higit kaysa mahirap, sapagkat silang lahat ay gawa ng kanyang mga kamay. Sa isang sandali ay nangamamatay sila, kahit sa hating gabi. Ang bayan ay inuuga at nawawala, at inaalis ang may kaya nang wala man lang kamay, sapagkat ang kanyang mga mata ay nangasalakad ng tao, at nakikita niya ang lahat niyang pagyaon. Walang kadiliman, ni makapalman pangungulimlim, na mapagtataguan ng mga manggagawa ng kasamaan, sapagkat hindi na niya pakukundanganan ng tao, upang siya'y humarap sa Diyos sa kahatulan. Kanyang niluluray ang mga makapangyarihang tao na mga paraang di masayod, at naglalagay ng mga iba na kahalili nila. Kaya't siya'y kumukuhang kaalaman sa kanilang mga gawa, at kanyang binabaligtad sila sa gabi na anupat sila'y nangalilipol. Kanyang hinahampas sila na parang masasamang tao sa hayag na paningin ng mga iba, sapagkat sila'y nagsilihis ng pagsunod sa kanya, at hindi binulay ang anuman sa kanyang mga lakad, na anupat kanyang pinadating ang daing ng dukha sa kanya, at dininig niya ang daing ng napipighati. Pagka siya'y nagbibigay ng katahimikan, sino ngang makahahatol? At pagka kanyang ikinukubli ang kanyang mukha, sinong makakakita sa kanya? Maging gawin sa isang bansa o sa isang tao, upang ang taong di banal ay huwag maghari, upang huwag maging silo sa bayan. Sapagkat may nagsabi ba sa Diyos,
aking tinitiis ang parusa, hindi na ako magkakasala pa. Yaong hindi ko nakikita ay ituro mo sa akin. Kung ako'y nakagawa ng kasamaan, hindi ko na ito gagawin pa. Mangyayari pa ba ang kanyang kagantihan na gaya ng iyong ibig na iyong tinatanggihan? Sapagkat ikaw ang marapat pumili at hindi ako. Kaya't salitain mo kung ano ang iyong nalalaman. Mga taong may unawa ay magsasabi sa akin, oo, bawat pantas na taong nakakarinig sa akin. Si Job ay nagsasalita ng walang kaalaman at ang kanyang mga salita ay walang karunungan. Si Job naway subukin hanggang sa wakas dahil sa ang kanyang sagot ay gaya ng mga masamang tao sapagkat siya'y nangadadagdag ng panghihimagsik sa kanyang kasalanan. Kanyang pinagagalaw ang kanyang mga kamay sa gitna natin at pinararami ang kanyang mga salita laban sa Diyos. Chapter 35. Bukod dito'y sumagot si Elihu at nagsabi, iniisip mo bang ito'y matuwid? O sinasabi mong ang aking katwiran ay higit kaysa Diyos? Na iyong sinasabi, anong pakinabang ang tatamuhin mo? At anong pakinabang ang tataglayin kong higit kung ako'y nagkasala? Sasagutin kita. At ang iyong mga kasamahang kasama mo. Tumingala ka sa mga langit at iyong tingnan. At masdan mo ang mga alapaap na lalong mataas kaysa iyo. Kung ikaw ay nagkasala, anong iyong ginagawa laban sa kanya? At kung ang iyong mga pagsalangsang ay dumami, anong iyong ginagawa sa kanya? Kung ikaw ay matuwid, anong ibinibigay mo sa kanya? O anong tinatanggap niya sa iyong kamay? Ang iyong kasamaan ay makapagpapahamak sa isang lalaking gaya mo, at ang iyong katwiran ay makapagpapakinabang sa anak ng tao. Dahil sa karamihan ng mga kapighatian, sila'y humihiyaw. Sila'y humihingi ng tulong dahil sa kamay ng makapangyarihan. Ngunit walang nagsasabing, saan nandoon ang Diyos na may lalang sa akin, na siyang nagbibigay ng awit kong gabi, na siyang nagtuturo sa atin ng higit kaysa mga hayop sa lupa, at ginagawa tayong lalong pantas kaysa mga ibon sa himpapawid. Dooy tumatawag sila, ngunit walang sumasagot dahil sa kapalaluan ng mga masamang tao. Tunay na hindi didinggin ng Diyos ang walang kabuluhan, ni pakukundanganan man ito ng makapangyarihan sa lahat. Gaano pa kaliit kung iyong sinasabing hindi mo nakikita siya. Ang usap ay nasa harap niya at iyong hinihintay siya. Ngunit ngayon, sapagkat hindi niya dinalaw sa kanyang galit, ni guninutamang maigi, kaya't ibinubuka ni Job ang kanyang bibig sa walang kabuluhan. Siya'y nagpaparami ng mga salita na walang kaalaman. Chapter 36. Si Elihu rin naman ay nagpatuloy at nagsabi, pagdalitaan mo akong sandali at aking ipakikilala sa iyo, sapagkat mayroon pa akong masasalita sa pagsasalangsang sa Diyos. Dadalhin ko ang aking kaalaman mula sa malayo, at aking itutungkol ang katwiran sa may lalang sa akin. Sapagkat tunay na ang aking mga salita ay hindi kabulaanan. Siyang sakdal sa kaalaman ay sumasa iyo. Narito ang Diyos ay makapangyarihan at hindi humahamak sa kanino man. Siya'y makapangyarihan sa lakas ng unawa. Hindi niya pinanatili ang buhay ng masama, ngunit nagbibigay ng matuwid sa napipighati. Hindi niya inihihiwalay ang kanyang mga mata sa matuwid, kundi kasama ng mga hari sa luklukan, kanyang itinatatag sila magpakailanman at sila'y natataas. At kung sila'y mapapangaw at mapipigil sa mga panali ng kapighatian, itinuturo nga niya sa kanila ang kanilang gawa at ang kanilang mga pagsalangsang na kanilang pinalalo. Ibinubuka rin naman niya ang kanilang pakinig sa turo.
at iniuutos na sila'y magsihiwalay sa kasamaan. Kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawahan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Ngunit kung hindi sila mangakinig, sila'y mga mamatay sa pamamagitan ng tabak at sila'y mga mamatay na walang kaalaman. Ngunit ang di banal sa puso ay nagbubunton ng galit. Hindi humihiyaw sila ng saklolo pagka tinatalian niya sila. Siya'y nangamamatay sa kabataan, sila'y nangamamatay sa kabataan, at ang kanilang buhay ay napapahamak sa gitna ng marumi. Inililigtas niya ang mga dukha sa kanilang pagkapighati at ibinubuka ang kanilang mga pakinig sa pagkapighati. Oo, hahanguin ka niya mula sa kagipitan hanggang sa luwal na dako na walang kagipitan, at ang malalagay sa iyong dulang ay mapupuno ng katabaan. Ngunit ikaw ay puspos ng kahatulan ng masama, kahatulan at kaganapan ang humahawak sa iyo. Sapagkat may puot, mag-ingat ka baka ikaw ay iligaw ng iyong kasiyahan, ni mailigaw ka man ng kalakhan ng katubusan. Mapapaari ba ang iyong sigaw na ikaw ay hindi mapapa sa kapanglawan o ang madlang lakas man ng iyong kalakasan? Huwag mong nasain ang gabi. Pagka ang mga bayan ay nangahiwalay sa kanilang kinaroroonang dako, ikaw ay mag-ingat. Huwag mong lingunin ang kasamaan, sapagkat ito'y iyong pinili sa halip ng kadalamhatian. Narito, ang Diyos ay gumagawa ng mainam sa kanyang kapangyarihan. Sinong tagapagturo ang gaya niya? Sinong nangguhit sa kanya ng kanyang daan? O sinong makapagsasabi, ikaw ay gumawa ng kalikuan? Alalahanin mo na iyong dinakila ang kanyang gawa, na inawit ng mga tao. Lahat ng mga tao ay nakakita noon. Makikita ito ng tao sa malayo. Narito, ang Diyos ay dakila, at hindi natin nakikilala siya. Hindi masayod ang bilang ng kanyang mga taon, sapagkat pinailang lang niya ang mga patak ng tubig na nagiging ulan mula sa singaw niyaon, na ibinubuhos ng mga langit at ipinapatak na sagana sa tao. Oo, may makakaunawa ba ng paglaganap ng mga alapaap, ng mga kulog ng kanyang kulandong? Narito, pinalalaganap niya ang kanyang liwanag sa palibot niya at inaapawan ang kalaliman ng dagat. Sapagkat sa pamamagitan ng mga ito ay hinahatulan niya ang mga bayan. Siya'y nagbibigay ng pagkaing sagana. Tinatakpan niya ang kanyang mga kamay ng kidlat at ibinilin sa kidlat na tumama sa pinakatanda. Ang hugong niyaon ay nagsasaysay ng tungkol sa kanya. Ang hayop na may ng tungkol sa bagyo na dumarating. Chapter 37. Oo, dahil din dito'y nanginginig ang aking puso at napababago sa kanyang kinaroroonang dako. Dinggin nyo o dinggin ang hiyaw ng kanyang tinig at ang sigaw na lumalabas sa kanyang bibig. Kanyang ipinadadala sa silong ng buong langit at ang dilat niya'y sa mga wakas ng lupa. Sumunod nito'y isang hugong na dumadagundong. Siya'y kumukulog ng hugong ng kanyang karilagan at hindi tumitigil doon kung naririnig ang kanyang tinig. Ang Diyos ay kumukulog na kagila-gilalas ng kanyang tinig. Dakilang mga bagay ang ginawa niya na hindi natin matalastas. Sapagkat sinabi niya sa niebe, lumagpak ka sa lupa, gayon din sa ambon at sa bugso ng kanyang malakas na ulan. Tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao upang maalaman ng lahat ng mga tao na kanyang nilalang. Kung gayoy nagsisipasok ang mga hayop sa mga lungga at namamalagi sa kanilang mga tahanan. Mula sa timog nanggagaling ang bagyo at ang ginaw ay mula sa hilagaan. Sa pamamagitan ng hinga ng Diyos ay nayayari ang yelo at ang kaluwangan ng tubig ay naiipit. Oo,
Kanyang nilalagyan ang masinsing ulap ng halumigmig. Kanyang pinangangalat ang alapaap ng kanyang kidlat at pumipihit sa palibot sa pamamagitan ng kanyang patnubay upang kanilang gawin ang anumang iutos niya sa kanila sa ibabaw ng balat ng sanlimbutang natatahanan, maging sa saway o maging sa kanyang lupain o maging sa kaawaan ay pinalilitaw niya. Dinggin mo ito, O Job, tumigil ka, at bulayin ang kagilagilalas ng mga gawa ng Diyos. Nalalaman mo ba kung paanong pinararatangan sila ng Diyos at pinasisilang ang kidlat ng kanyang alapaap? Nalalaman mo ba ang mga pagtitimbang ng mga alapaap? Ang kagilagilalas na mga gawa niya na sakdal sa kaalaman? Paanong umiinit ang inyong mga suot pagka tumatahimik ang lupa sa pamamagitan ng hanging timugan? Mailalatag mo ba na kasama niya ang langit na matibay na gaya ng isang salaming binubo? Ituro mo sa amin kung anong aming sasabihin sa kanya, sapagkat hindi namin maaayos ang aming pananalita dahil sa kadiliman. Sasaysayin ba sa kanya na ako'y magsasalita? O iisipin ba ng isang tao na siya'y sasakmalin? At ngayon hindi nakikita ng mga tao ang makinang na liwanag na nasa mga langit. Ngunit ang hangin ay dumadaan at pinapalis ang mga yaon. Karilagang ginto ay nagmumula sa hilagaan. May taglay ang Diyos na kakilakilabot na karilagan. Tungkol sa makapangyarihan sa lahat, hindi natin mauunawa. Siya'y marilag sa kapangyarihan at sa kahatulan at sa ganang kaganapan siya'y hindi pipighati. Kinatatakutan nga siya ng mga tao. Hindi niya binibigyang pitagan ang sinumang pantas sa puso. Chapter 38. Nang magkagayoy, sumagot ang Panginoon kay Job mula sa ipo-ipo at nagsabi, "Sino ito na nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman? Bigkisin mo ngayon ang iyong mga balakang na parang lalaki, sapagkat tatanungin kita at magpapahayag ka sa akin. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon? Kung iyong nalalaman. O sinong nag-unat ng panukat dyan? Sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituing pang-umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan? O sinong nagsara ng mga pinto sa dagat nang magpumiglas na gaya ng pagpiglas mula sa bahay bata? Nang gawin ko ang alapaap na bihisan niyaon at ang salimuot na kadiliman na pinakabalot niyaon, at aking itinatag doon ang aking pasya at nilagyan ko ng mga halang at mga pinto at aking sinabi, hanggang dito ay darating ka, ngunit hindi ka nalalagpas. At dito'y titigil ang iyong mga palalong alon? Nag-utos ka ba sa umaga mula sa iyong mga kaarawan at ipinabatid mo ba sa bukang liwayway ang kanyang dako upang humawak sa mga wakas ng lupa at ang masasama ay maugoy doon? Nababagong parang putik sa ilalim ng tatak at lahat ng mga bagay ay nagiging gaya ng bihisan. At sa masama ay inalis ang kanilang liwanag at ang mataas na kamay ay mababali. Pumasok ka ba sa mga bukal ng dagat o lumakad ka ba sa mga landas ng kalaliman? Nangahayag ba sa iyo ang mga pintuan ng kamatayan? O nakita mo ba ang mga pinto ng anino ng kamatayan? Iyo bang nabatid ang kaluwangan ng lupa? Ipahayag mo kung iyong nalalamang lahat. Saan nandoon ang daan na patungo sa tahanan ng liwanag at tungkol sa kadiliman? Saan nandoon ang dakon niyaon?
upang iyong madalas sa hangganan niyaon at upang iyong gunitain ang mga landas hanggang sa bahay niyaon? Marahil nalalaman mo, sapagkat ikaw nga'y ipinanganak noon at ang bilang ng iyong mga kaarawan ay marami. Pumasok ka ba sa mga tipunan ng nyebe? O nakita mo ba ang mga tipunan ng granizo na aking itinaan laban sa panahon ng kabagabagan, laban sa kaarawan ng pagbabaka at pagdidigma? Sa aling daan naghiwalay ang liwanag, o sa hanging silanganan na lumalaganap sa ibabaw ng lupa? Sinong humukay ng bangbang sa mga bugso ng tubig o ng daan ng kidlat ng kulog upang magpaulan sa lupa na hindi tinatahanan ng tao, sa ilang na doon ay walang tao, upang busugin ang giba at sirang lupa at upang pasibulin ang sariwang damo? May ama ba ang ulan? O sinong nanganak sa mga patak ng hamog? Sa kaninong bahay bata nagmula ang yelo, at ang eskartya sa himpapawid ay ipinanganak nino? At ang mga tubig ay nakukubling gaya ng bato, at ang ibabaw ng kalaliman ay namumuno. Matatalian mo ba ang pagkakaumpukan ng mga bituin na Pleiade? O makakalagan ang tali ng mga bituin na Orion? Mailalabas mo ba ang mga bituin na mga tanda ng Zodyako sa kanilang kapanahunan? O mapapatnubayan mo ba ang oso na kasama ng kanyang mga anak? Nalalaman mo ba ang alituntunin ng langit? Maitatatag mo ba ang kapangyarihan niyaon sa lupa? Mailalakas mo ba ang iyong tinig hanggang sa mga alapaap upang takpan ka ng saganang tubig? Makapagsusugo ka ba ng mga kidlat upang magsiyaon at magsabi sa iyo, "Nangarito kami"? Sinong naglagay ng karunungan sa mga pinakaloob ng bahagi? O sinong nagbigay ng kaalaman sa pag-iisip? Sinong makabibilang ng mga alapaap sa pamamagitan ng karunungan? O sinong makatutuyo ng mga botelya ng langit? Pagka ang alabok ay napuputik at ang mga bugal ay nanganinikit na maigi. Huhuli ka ba ng mahuhuli na ukol sa leong babae? O bubusugin mo baga ang kagutuman ng mga batang leon? Pagka sila'y nagsisihilig sa kanilang mga lungga at nagsisitahan sa guwang upang bumakay, sinong naghahanda sa uwak ng pagkain niya pagka ang kanyang mga inakay ay nagsisidaing sa Diyos at nagsisigala sa kakulangan ng pagkain? Chapter 39. Nalalaman mo ba ang panahong ipinanganganak ng mga kambing bundok? O matatandaan mo ba ang mga pagdaramdam ng mga usa? Mabibilang mo ba ang mga buwan ng kanilang kagampanan? O nalalaman mo ba ang panahong kanilang ipinanganak? Sila'y nagsisiyuko, kanilang inilalabas ang kanilang mga anak, kanyang iniwawaksi ang kanilang kapanglawan. Ang kanilang mga anak ay nagiging malakas, sila'y nagsisilaki sa kaparangan, sila'y nagsisiyao at hindi na nagsisibalik. Sinong nagpakawala sa mabangis na asno? O sinong nagkalag ng mga tali ng mailap na asno? Na ginawa kong bahay niya ang ilang at ang lupaing maasin na kanyang tahanan. Kanyang nililibak ang kaguluhan ng bayan, ni hindi niya dinidinig ang sigaw ng nagpapatakbo ng hayop. Ang libot ng mga bundok ay kanyang pastulan, at kanyang sinasaliksik ang bawat sariwang bagay. Matutuwa ba ang bakang gubat na maglingkod sa iyo? O matitira ba sa siping ng iyong pasabsaban? Matatalian mo ba ang bakang gubat ng iyong panali sa pangbukid? O magbubusagsag ba ng mga libis sa likuran mo? Aasa ka ba sa kanya dahil sa siya'y totoong malakas? O iiwan mo ba ang iyong gawain sa kanya?
Ipagkakatiwala mo ba sa kanya na iuuwi sa bahay ang iyong binhi at pipisanin ang mga butil sa iyong giikan? Ang pakpak ng Avestros ay nagagalak, ngunit may kagandahang loob ba ang kanilang mga pakpak at mga balahibo? Sapagkat nagiiwan ng kanyang mga itlog sa lupa at pinaiinit ang mga yaon sa alabok at kinalilimutang mga pipisa ng paa o mga yuyuraka ng mabangis na hayop. Siya'y nagmamatigas laban sa kanyang mga sisiw na tila hindi kanya, bagaman ang kanyang gawa ay mawalang kabuluhan. Hindi niya ikinatatakot, sapagkat binawian siya ng Diyos ng karunungan, ni hindi siya binahaginan ng unawa. Anumang panahon na siya'y napaiitaas, hinahamak niya ang kabayo at ang sakay nito. Nagbigay ka ba sa kabayo ng kalakasan? Binihisan mo ba ang kanyang leeg ng buhok na gumagalaw? Pinalulukso mo ba siya na parang balang? Ang kaluwalhatian ng kanyang bahin ay kakilakilabot. Siya'y kumukutkot sa libis at nagagalak sa kanyang kalakasan. Siya'y sumasagupa sa mga taong may sandata. Tinutuya niya ang takot at hindi nangalulupaypay, ni hindi tinatalikuran ang tabak. Ang suksukan ng pana ay tumutunog laban sa kanya, ang makintab na sibat at ang kalasag. Kanyang sinasakmal ang lupa na may kabangisan at puot, ni hindi siya naniniwala na yaoy tunog ng pakakak. Kanyang sinasabi sa tuwing tutunog ang mga pakakak, "Aha!" At kanyang naaamoy ang pagbabaka sa malayo, ang sigaw ng mga kapitan at ang hiyaw. Lumilipad ba ang uwak sa pamamagitan ng inyong karunungan? At iniuunat ba ang kanyang mga pakakak sa dakong timugan? Napaiilang lang ba ang agila sa iyong utos? At gumagawa ba ng kanyang pugad sa itaas? Sila'y nananahan sa malaking bato at doon tumitira sa taluktok ng burol at sa katibayan. Mula rooy tumitingin siya ng madadagit, ang kanyang mga mata ay tumatanaw sa malayo. Ang mga anak naman niya ay nagsisihit-hit ng dugo, at kung saan naroon ang pinatay, ay naroon siya. Chapter 40. Bukod dito'y sumagot ang Panginoon kay Job at nagsabi, magmamatapang ba siya na makipagtalo sa makapangyarihan sa lahat? Siyang nakikipagkatwiran sa Diyos, ay sagutin niya ito. Nang magkagayoy sumagot si Job sa Panginoon at nagsabi, narito, ako'y walang kabuluhan. Anong isasagot ko sa iyo? Aking inilalagay ang aking kamay sa aking bibig. Minsan ay nagsalita ako, at hindi ako sasagot. Oo, makalawa, ngunit hindi ako magpapatuloy. Nang magkagayoy, sumagot ang Panginoon kay Job mula sa ipo-ipo at nagsabi, magbigkis ka ng iyong mga balakang ngayon na parang lalaki. Ako'y magtatanong sa iyo at magpahayag ka sa akin. Iyo bang wawaling kabuluhan ang aking kahatulan? Iyo bang hahatulan ako upang ikaw ay ariing ganap? O mayroon ka bang kamay na parang Diyos? At makakukulog ka ba ng tinig na gaya niya? Magpakagaya ka ngayon ng karilagan at karapatan, at magbihis ka ng karangalan at kalakhan. Ibugso mo ang mga alab ng iyong galit, at tunghan mo ang bawat palalo, at abain mo siya. Masdan mo ang bawat palalo, at papangumbabain mo siya, at iyong tungtungan ang masama sa kanyang tayuan. Ikubli mo sila sa alabok na magkakasama. Talian mo ang kanilang mukha sa lihim na dako. Kung magkagayoy ipahayag naman kita, na maililigtas ka ng iyong kanan. Narito ngayon, ang hayop na behemoth
na aking ginawang kasama mo. Siya'y kumakain ng damo na gaya ng baka. Narito, ngayon, ang kanyang lakas ay nasa kanyang mga balakang at ang kanyang kalakasan ay nasa kalamnan ng kanyang tiyan. Kanyang iginagalaw ang kanyang buntot na parang isang sedro. Ang mga litid ng kanyang mga hita ay nangagkakasabiran. Ang kanyang mga buto ay parang mga tubong tanso. Ang kanyang mga paa ay parang mga halang na bakal. Siya ang pinakapangulo sa mga daan ng Diyos. Ang lumalang sa kanya, ang mga paglalapit lamang ng tabak sa kanya. Tunay na ang mga bundok ay naglalabas sa kanya ng pagkain, na pinaglalaruan ng lahat ng mga hayop sa parang. Siya'y humihiga sa ilalim ng punong loto, sa puwang ng mga tambo at mga lumbak. Nililiman siya ng mga puno ng loto ng kanilang lilim. Nililigid sa palibot ng mga sosabatis. Narito, kung bumubugso ang isang ilog, hindi nanginginig. Siya'y tiwasay, pagkaman umaapaw ang Hordan hanggang sa kanyang bunganga. May kukuha ba sa kanya pagka siya'y natatanod? O may tutuhog ba ng kanyang ilong sa pamamagitan ng isang silo? Chapter 41. Mahuhuli mo ba ang buwaya ng isang bingwit? O mailalabas mo ba ang kanyang dila ng isang panali? Makapaglalagay ka ba ng tali sa kanyang ilong? O makabubutas sa kanyang panga ng isang taga ng bingwit? Mamamanhik ba siya ng marami sa iyo? O magsasalita ba siya ng mga malumanay na salita sa iyo? Makikipagtipan ba siya sa iyo upang ariin mo siyang alipin magpakailanman? Makikipaglaro ka ba sa kanya na gaya sa isang ibon? O iyong tatalian ba siya para sa iyong mga dalaga? Makakalakal ba siya ng mga pulutong ng mangingisda? Mapabahagi ba siya nila sa mga mangangalakal? Mahihiwa mo ba ang kanyang balat ng sundang na bakal? O ang kanyang ulo ng panaksak ng isda? Ipatong mo ang iyong kamay sa kanya. Alalahanin mo ang pagbabaka at huwag mo nang gawin. Narito, ang pag-asa riyan ay walang kabuluhan. Hindi ba malulugmok ang sino man makita lamang yaon? Walang malakas na makapangahas kumilos niyaon. Sino ngang makatatayo sa harap ko? Sinong naunang nagbigay sa akin upang aking bayaran siya? Anumang nasa silong ng buong langit ay akin. Hindi ako tatahimik tungkol sa kanyang mga sangkap ng katawan, ni sa kanyang mga dakilang kapangyarihan, ni sa kanyang mga mainam na hugis. Sino makapaglilitaw na karayagan ng kanilang mga damit? Sinong makalalapit sa kanyang magkasaping pangil? Sinong makapagbubukas ng mga pinto ng kanyang mukha? Sa palibot ng kanyang ngipin ay kakilabutan. Ang kanyang mga matibay na palikpik ay kanyang kapalaluan. Nangagkakadikit na maigi na gaya sa isang tatak na mahigpit. Nagkakadikit sa isa't isa na ang hangin ay hindi makaraan sa pagitan sa mga yaon. Sila'y nagkakasugpungan sa isa't isa, nagkakalakip na magkasama na hindi maihihiwalay. Ang kanilang mga bahin ay kumikislap ng apoy, at ang kanilang mga mata ay gaya ng mga bukang liwayway kung umaga. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang nagliliyab na sulo, at mga alipatong apoy ay nagsisilabas. Mula sa kanyang mga butas ng ilong ay lumalabas ang usok, na gaya ng isang kumukulong talyasi at nagniningas na mga talahib. Ang kanyang hinga ay nagpapaningas ng mga baga, at isang alab ay lumalabas sa kanyang bibig. Sa kanyang leeg ay tumitira ang kalakasan, at ang kakilabutan ay sumasayaw sa harap niya. Ang mga kaliskis ng kanyang laman ay nangagkakadikitan, nangagtutumibay sa kanya, hindi magagalaw. Ang kanyang puso ay matatag na gaya ng isang bato,
Oo, matatag na gaya ng batong pangibaba ng gilingan. Pagka siya'y tumitindig ay natatakot ang makapangyarihan. Dahil sa pagkagulat ay nangalilito sila. Kung siya'y taga-ininuman ng tabak ay hindi tumatalab, ni ng sibatman, ng pana, ni ng matalas na tulisman. Kanyang ipinalalagay ang bakal na parang dayami at ang tanso na parang lapok na kahoy. Hindi niya mapatakas ng palaso. Ang mga batong panghilagpos ay nagiging sa kanya'y parang pinagputulan ng trigo. Ang mga panakbat ay nangagpapalagay na parang pinagputulan ng trigo. Kanyang tinatawanan ang galaw ng sibat. Ang kanyang mga sangkap sa ibaba ay gaya ng mga matulis na bibinga, lumalaganap na tila saksak sa banlik. Kanyang pinagpapakuluan ang kalaliman na parang palyok. Kanyang ginagawa ang dagat na parang pamahid. Kanyang pinasisilang ang landas sa likuran niya. Aakalain ng sinuman na umauban ang kalaliman. Sa ibabaw ng lupa ay walang gaya niya na likhang walang takot. Kanyang minamasdan ng bawat mataas na bagay. Siya'y hari sa lahat ng mga anak na palalo. Chapter 42. Nang magkagayoy, sumagot si Job sa Panginoon at nagsabi, "Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Sino itong nagkukubli ng payo na walang kaalaman? Kaya't aking sinambit na hindi ko nauunawa. Mga bagay na totoong kagila-gilala sa akin na hindi ko nalalaman. Dinggin mo, isinasamo ko sa iyo, at ako'y magsasalita. Ako'y magtatanong sa iyo, at magpahayag ka sa akin. Narinig kita sa pakikinig ng pakinig, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Kaya't ako'y nayayamot sa sarili, at nagsisisi ako sa alabok ng mga abo. At nangyari, na pagkatapos na magsalita ng Panginoon, ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Elifaz na Temanita, "Ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo, at laban sa iyong dalawang kaibigan, sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Kaya't magsikuha kayo sa inyo ngayon ng 7 guyang baka at 7 lalaking tupa, at magsiparoon kayo sa aking lingkod na kay Job, at ihandog nyo sa ganang inyo na pinakahandog na susunugin. At idadalangin kayo ng aking lingkod na si Job, sapagkat siya'y aking tatanggapin. Baka kayo'y aking gawa ng ayon sa inyong kamangmangan, sapagkat hindi kayo nangagsasalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng aking lingkod na si Job." Sa gayoy nagsiyaon si Elifaz na Temanita, at si Bildad na Suhita, at si Sofar na Naamatita, at ginawa ang ayon sa iniutos sa kanila ng Panginoon. At nilingap ng Panginoon si Job, at inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job. Nang kanyang idalangin ng kanyang mga kaibigan, ay binigyan ng Panginoon si Job na makalawa ang higit ng dami kaysa tinatangkilik niya ng dati. Nang magkagayoy, nagsiparoon sa kanya ang lahat niyang mga kapatid na lalaki at babae, at lahat na naging kakilala niya ng una, at nagsikain ng tinapay na kasalo niya sa kanyang bahay, at nakipagdamdam sa kanya, at inaliw siya tungkol sa lahat ng kasamaan na pinasapit sa kanya ng Panginoon. Bawat tao na may nagbigay sa kanya ng isang putol na salapi, at bawat isa'y ng isang singsing na ginto. Sa gayoy pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job, na higit kaysa kanyang pasimula, at siya'y nagkaroon ng 14,000 tupa, at 6,000 kamelyo, at 1,000 tuwang na baka, at 1,000 asnong babae. Siya na may nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. At tinawag niya ang pangalan ng una na Jemima,
at ang pangalan ng ikalawa, Kesha, at ang pangalan ng ikatlo, Keren Hapuk. At sa buong lupain ay walang mga babaeng masumpungan na totoong maganda na gaya ng mga anak na babae ni Job, at binigyan sila ng kanilang ama ng mana sa kasamahan ng kanilang mga kapatid. At pagkatapos nito ay nabuhay si Job na 140 taon, at nakita niya ang kanyang mga anak at ang mga anak ng kanyang mga anak hanggang sa 4 na saling lahi. Gayon namatay si Job na matanda at puspos ng mga kaarawan.